Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Isang maulang araw bagong Pilipinas, ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. Ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Ms. Roxanne Velasco, former Mrs. Metro Manila and Novel Queen Globe 2024. Magandang umaga sa iyo, Ms. Rox. Magandang umaga po, Sir Eton, at sa ating mga ka-PNN mula Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PICAG, tagapag-ugnay ng Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 3 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa isang high-value individual sa Cebu City. 1 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes nasabat sa Maguindanao del Norte. At suspect arestado dahil sa pananaksak sa Cagayan de Oro City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Malugod na pinangunahan ng Northern Police District Search and Rescue Team ang pagbibigay ng tulong, paghahatid ng libreng sakay at seguridad sa pamamahagi ng disaster kits mula sa Valenzuela City. Sa pamamahagi ng disaster kits at pagbibigay ng impormasyon ukol sa kahandaan, tumataas ang antas ng preparasyon ng mga mamamayan sa posibleng sakuna. Ito ay nag-aambag sa matatag na komunidad na kayang harapin ng mga emergency. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Nagbigay ng tulong, seguridad at libreng sakay ang Northern Police District Search and Rescue Team sa isinagawang pamamahagi ng mga disaster kits sa iba't ibang evacuation center sa Valenzuela City. Isinagawang aktibidad katuwang ang pamahalang lokal ng Valenzuela na may layuning matiyak ang maayos, ligtas at sistematikong distribusyon ng mga pangunahing pangangailangan para sa mga apektadong residente. Bilang bahagi ng patuloy na serbisyo, naghatid din ng libreng sakay sa mga stranded na commuters. Ang patuloy na presensya at aktibong pakikibahagi ng NPD Search and Rescue Team ay malinaw na nagpapakita ng walang sawang suporta ng kapulisan sa komunidad, lalo na sa panahon ng sakuna. Ipinapakita rin ito ang kanilang dedikasyon sa serbisyong publiko at ang mabilis na pagtugon sa mga pagkakataong higit silang kailangan upang mapanatili ang kaligtasan, kapakanan at kayusan ng mga mamamayan. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Sa gitna ng hagupit ng masamang panahon, patuloy pa rin ang paghahatid ng Bulacan PNP ng isang malawakang rescue operation para sa mga nasalanta ng bagyong Persing.
Narito ang report mula kay Patrolwoman Pearl Crystalline Javier. Patuloy Bulacan PNP sa pagsasagawa ng malawakang rescue operations sa mga residenteng naapektuhan ng matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Pinangunahan ito ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, katuwang ang Search and Rescue Units, mga lokal na pamahalaan at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagtulungan ang mga pulis at volunteer groups upang mailikas ang mga pamilyang natrap sa kanilang mga tahanan dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Nagpatupad ng force evacuation sa iba't ibang lugar sa lalawigan bunsod ng patuloy na pag-ulan na nagdulot ng malawakang pagbaha. Agad ding kumilos ang bawat istasyon ng pulisya upang magatid ng libreng sakay sa mga residenteng kailangang ilikas. Gumamit ng mga police trucks, patrol vehicles at rubber boats upang ligtas na mailipat ang mga residente sa mga itinalagang evacuation centers. Bukod sa pagsagip sa mga nasalanta, naglunsad din ang kapulisan ng relief operations katuwang ang mga ahensya sa lugar. Ayon kay Police Colonel Garciliano, ang pangunahing layunin ng hanay ng kapulisan ay tiyakin ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Patuloy ang pagbabantay ng pulisya sa sitwasyon at handang tumugon sa anumang tawag para sa rescue, relief at seguridad sa mga evacuation sites. Pinapaalala din niya sa publiko na manatiling alerto at makinig sa mga opisyal na abiso upang manatiling ligtas. Sa kabila ng hamon ng panahon, ang mabilis na aksyon ng Bulacan PNP ay patunay ng kanilang dedikasyon sa serbisyo at malasakit sa kapakanan ng mamamayan sa oras ng sakuna. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Crystalline Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Sa tuloy-tuloy na pag-ulan na nagdulot ng pagtaas ng tubig sa lugar, nagsagawa ng force evacuation ng mga tauhan ng Silang Municipal Police Station sa Barangay Adlas, Silang Cavite upang tugunan ng banta sa buhay ng mamamayan. Ang kabuuan ng report mula kay Patrolwoman Priscel May Urbano. Isang force evacuation ang isinagawa ng mga tauhan ng Silang Municipal Police Station sa Barangay Adlas, Silang Cavite kasabay ng patuloy na pag-ulan na nagdulot ng pag-apaw ng ilog sa lugar. Nito lamang ika-22 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang operasyon ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan ng Silang Barangay Adlas, Bureau of Fire Protection at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang mabilis na tugon ay bunsod ng banta sa kaligtasan ng mga residenteng naninirahan malapit sa pampang ng ilog na nanganganib dahil sa pagtaas ng tubig dulot ng walang tigil na buhos ng ulan. Layunin ng operasyon ng matiyak ang kaligtasan ng mga residente at maiwasan ang anumang trahedya sa gitna ng masamang panahon. Ang mga lumikas na pamilya ay pansamantalang dinala sa ligtas na evacuation center na itinalaga ng LGU. Nagpaabot naman ng paalala ang mga kinauukulan sa publiko na maging alerto at makinig sa mga abiso mula sa otoridad lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Priscel May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Priscel May Urbano. Pulungan ng bagsak ng isang suspect na tinaguriang #1 most wanted person provincial level dahil sa kasong acts of lasciviousness at statutory rape sa Pudtol, Apayao. Ang report mula kay Patrolwoman Melba Langbis. Ang isang lalaki na tinaguriang #1 most wanted person ng Apayao Police Provincial Office sa kasong acts of lasciviousness at statutory rape nito lamang ika-21 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Arnold D. Razote, Provincial Director ng Apayao Police Provincial Office, ang nasabing suspect na isang lalaki, 42 taong gulang, tricycle driver at residente ng Pudtol, Apayao. Matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng Pudtol Municipal Police Station, katuwang ang matauhan ng Apayao 1st Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit at Apayao Police Provincial Office. Ang akusado ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inihain sa RTC Branch 26 sa Luna, Apayao sa kasong 2 counts of acts of lasciviousness at statutory rape
na may kabuuang inirekomendang piyansa na 108,000 pisong halaga. Matapos basahan ng kanyang karapatan sa salitang kanyang naiintindihan, dinala ang akusado sa tanggapan ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at wastong disposisyon bago i-turn over sa kinauukulang hukuman. Ang matagumpay na pag-aresto ng pambansang pulisya sa may mga sala sa batas ay patunay na mas pinapaigting ang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad upang mapanatiling ang kaayusan at kapayapaan ng komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Rehiyon Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol 1 Melba Lambis, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balita News. Maraming salamat, Patrolwoman Langbis. Mga kapulisan at local government unit ng Rehiyong 1 sanib puwersa sa pagbibigay ng serbisyo sa lalawigan ng La Union hinggil sa nararanasang epekto ng Southwest Monsoon. Police Corporal J.R. Del Mendo, ibalita mo. Sa puwersa ang mga miyembro ng PNP at local government unit ng La Union sa pagmonitor at pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan hinggil pa rin sa epektong nararanasan na sama ng panahon na dulot ng Southwest Monsoon at mga low pressure area na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Personal na tinungo ni Police Colonel Redentor C. Olsano, Provincial Director ng La Union PPO, ang opisina ni Governor Mario Eduardo C. Ortega at opisina ng PDRRMO ng nasabing lalawigan upang matiyak na may maayos at napapanahong mga hakbang para epektibong matugunan ang pangangailangan ng komunidad. Maliban dito, palagian din ang isinasagawang inspeksyon at pagbisita ni Police Colonel Olsano sa mga police stations upang masiguro ang kahandaan at kagamitan kung sakaling kailanganin ng serbisyo ng kapulisan sa ganitong panahon. Sa ibang bayan naman ay katuwang din ng PNP ang kanilang mga local chief executive at MDRRMO personnel sa pagbabantay sa kanilang nasasakupan, kasama na rito ang pagmonitor sa mga water level. Tuloy-tuloy din ang koordinasyong isinasagawa ng PNP sa iba pang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at kanilang mga ari-arian sa epekto ng nararanasang sama ng panahon. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal J.R. Del Mendo. Bilang bahagi ng 30th Police Community Relations Month, nagsagawa ang National Police Commission Regional Office 2 katuwang ang Cagayan Police Provincial Office ng inspection at validation sa Santa Praxedes Police Station kung saan layunin ng aktibidad na masigurong epektibo at makabuluhan ang mga programang pangkomunidad ng kapulisan. Ibabalita yan ni Patrolwoman Janet Balad. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-30 Police Community Relations Month, isinagawa ng National Police Commission Regional Office 2 katuwang ang Cagayan Police Provincial Office ang isang inspection at validation sa Santa Praxedes Police Station nito lamang ika-21 ng Hulyo taong kasalukuyan. Pinangunahan nito ni Maria Irene Isabel Sicabel, Provincial Officer ng NAPOLCOM at ni Police Major Florentino Maralag, Acting Chief ng Police Community Affairs and Development Unit. Sinimula ng aktibidad sa pamamagitan ng isang maikling programa at pagbibigay ng Certificate of Appreciation sa mga lokal na opisyal dahil sa kanilang aktibong pagkikiisa na nagresulta sa pagkakarecover ng 750 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso. Kasama rin sa isinagawang inspeksyon ng personal accounting ng mga tauhan ng Santa Praxedes Police Station. Layunin ng mga aktibidad na matiyak na ang istasyon ay sumusunod sa mga panutunan ng NAPOLCOM at PNP sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Ang ganitong mga inspeksyon ay bahagi ng mas malawak na layunin ng PNP at NAPOLCOM na masigurong epektibo at makabuluhan ng mga programang pangkomunidad ng kapulisan. Pinibigyang halaga rin dito ang partisipasyon ng mamamayan sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Janet Balad, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Janet Balad. Bilang tugon sa malakas na pagbuhos ng ulan,
pagbaha at pagkasira ng mga daan sa kalsada dulot ng southwest monsoon at low pressure area, isinagawa ang accounting ng Reactionary Standby Support Force or RSSF ng Police Regional Office 5. Ito ay naglalayong tiyakin ang kahandaan ng mga personnel sa harap ng mga banta ng pagbaha, landslide at iba pang epekto ng masamang panahon sa rehiyon. Police Staff Sergeant Tadeos Quintana sa report. Sa patuloy na malalakas na pag-ulan dulot ng low pressure area na pinalakas pa ng habagat, isinagawa ang accounting at activation ng Reactionary Standby Support Force o RSSF ng Police Regional Office 5 sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ang aktibidad ay naglalayong tiyakin ang kahandaan ng mga personnel sa harap ng banta ng pagbaha, landslide at iba pang epekto ng masamang panahon sa rehiyon. Kasabay nito, sinuri at binilang ang mga itinalagang personnel at binigyan ng komprehensibong briefing hinggil sa mga protocol sa standby status, tamang deployment procedures at mga prioridad sa operasyon. Binigyan din ang mahalagang papel ng RSSF sa mga disaster response operation tulad ng search and rescue, pamamahagi ng ayuda at pagbibigay suporta sa mga lokal na pamahalaan at mamamayang apektado ng kalamidad. Patuloy ang panawagan ng PRO5 sa publiko na manatiling alerto, makinig sa babala ng panahon at makipag-ugnayan sa kanilang mga barangay at lokal na otoridad para sa kanilang kaligtasan. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang PNN Correspondent Police Staff Sergeant Quintana, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Tadeus Quintana. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Sa matinding pananalasa ng Bagyong Krising sa bansa na nagdulot ng pag-ulan, pagbaha at pagkasira ng mga kalsada, nagpamalas ang ating mga kapulisan sa Antique ng isang mabilis na aksyon upang maghatid ng seguridad at kaayusan sa mga residente. Ang agarang pagtunggon ng kapulisan ay nagpapakita ng kahandaan ng Philippine National Police sa mga sitwasyong pangkalikasan. Ipinapakita nito na bahagi sila ng epektibong emergency response system na nakatuon sa kaligtasan ng mamamayan. Patrolwoman Ledilyn Bansagon sa ulat. Sa pananala ng Bagyong Krising na nagdulot ng matinding pag-ulan, pagbaha at pagkasira ng mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas, lumutang ang katatagan at kahandaan ng kapulisan sa pamamagitan ng mabilis na aksyon. Malinaw na ipinamalas ng mga kapulisan ng Antique ang kanilang sinumpaang tungkulin, ang maging tagapangalaga ng buhay, ari-arian at kapayapaan sa anumang panahon at pagkakataon. Sa direktiba ng Police Regional Office 6 sa pamumuno ni Police Brigadier General Josefino D. Ligan, Regional Director ng Pro 6 at sa utos ng pamunuan ng Antique Police Provincial Office, agad na kumilos sa mga kapulisan ng Sibaste Municipal Police Station upang magsagawa ng search and rescue operation kaugnay sa napaulat na 2 nawawalang individual sa bayan ng Sibaste dulot ng pananalasan ni Bagyong Krising nito lamang ika-22 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang mabilis na pagtugon ng mga kapulisan ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon at pagiging laging handa sa anumang sitwasyong pang-emerhensya. Kasabay nito, isinagawa rin ng iba't ibang municipal police station sa ilalim ng Antique PPO ang clearing operation sa mga pangunahing lansangan na aapektuhan ng pagbagsak ng puno at landslide. Sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at iba pang kaugnay na ahensya, matagumpay na naibalik ang kalinisan at kaligtasan ng mga daanan upang maging maayos ang daloy ng trapiko at maiwasan ang lumang aksidente. Bilang tugon sa panawagan ng tulong ng mga mamamayang nasalanta ng Bagyong Krising, agad na isinagawa ng kapulisan ng Antique ang malawakang relief operations bilang bahagi ng makataong serbisyo ng Philippine National Police. Bitbit ang malasakit at hangaring magatid ng pag-asa, personal na inihatid ng mga pulis ng Antique ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng bigas, dilata, malinis na inuming tubig, damit, at hygiene kits sa mga residenteng lubhang naapektuhan ng pananalasa ng bagyo. Ang mga gawaing ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP na serbisyong tapat at maaasahan lalo na sa panahon ng sakuna. Muling pinatunayan ng kapulisan na ang kanilang serbisyo ay hindi lamang para sa batas, kundi para sa buhay at kapakanan ng bawat Pilipino. Patuloy na paninindigan bilang tagapagpangalaga ng kapayapaan, kaligtasan, at kagapay ng bawat mamamayan sa oras ng pangangailangan.
Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledeline Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledeline Bansagon. Isang matagumpay na operasyon ang naisakatuparan ng mga otoridad dahil sa pagkakahuli sa isang suspect na tinaguriang high-value individual at nasamsam mula sa kanya ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu sa Cebu City. Patrolwoman Annalyn Canoog sa report. Mababay na naaresto ang isang lalaki matapos itong mahuli ng halos 3.5 milyon na halaga na hininalang shabu sa nilunsad na bypass operation sa Supa Street, Barangay Sawang Calero, Cebu City noong 22 ng Hulyo sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Gian Carlos Reyes, Officer in Charge of Police Station 6, Cebu City Police Office, and suspect na si Raymond, 30 taong gulang, isang high-value individual at residente sa Tiulawis, Alaska, Barangay Mambaling, Cebu City. Dako alas 4:25 na madaling araw na magsagawa ng bypass operation ang Station Drug Enforcement Team na kung saan naaresto ang nasabing suspect. Nakumpiska mula sa suspect ang 2 pakete at 5 large nut tied plastics na hininalang shabu na aabot sa 510 na gramo at may standard drug price na 3,468,000 pesos. Bypass money at maroon handbag. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 511 ng Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga kapulisan ay patuloy sa pagsusulong ng mga programa ng pamahalaan upang matuldukan ang problema sa iligal na droga upang magkaroon ng maunlad na bansa tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako ay ang PNN Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Annalyn Canoog. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Arestado ang isang lalaki matapos tangkaing saksakin ang isang biktima sa tapat ng isang establishmento sa kahabaan ng Divisoria sa Cagayan de Oro City. Pinatutunayan ng insidenteng ito ang kahalagahan ng presensya ng mga otoridad sa mataong lugar. Ang agarang pagresponde ng pulisya ay naging susi sa pagpigil ng krimen. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Sara Vem Batomalaki. Arestado ang isang lalaking matapos makuhanan sa video na may hawak na kutsilyo at tinangkang saksakin ng kapwa lalaki sa tapat ng isang establishmento sa Caballo Street, Divisoria nitong Linggo, Hulyo 20, taong kasalukuyan. Kinilala ng Police Station 1 ng Cagayan de Oro City Police Office ang suspect na si alias Boy, lalaki na sa hustong gulang at residente ng lungsod. Sa inisyal na investigasyon ng mga operatiba, lumalabas na ang suspect at biktima ay magkapatid. Reported na nalagi nag-away, minsan na idala kutsilyo, so wherein immediately na respondihan sa atong mga personahe na deploy sa may OKK Divisoria. Upon na arrival, na pacify and atong nahibawan na ang mga nag-away is mag-igsuon lang. Nagugat umano ang kanilang alitan sa nawawalang pares ng shorts na inamin ng nakatatandang kapatid na kanyang kinuha ngunit nakalimutang isauli. Dahil dito, sinuntok siya ng nakababatang kapatid na naging dahilan upang kumuha ng kutsilyo ang suspect at habulin ito sa kalsada. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng Police Station 1 makalipas lamang ang ilang minuto matapos ang insidente. Alinsunod sa direktiba ni Chief PNP na dapat maagapan ng anumang krimen sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. And right after na nito, na-pacify, gidala sa station nato para for further questioning sa ilang sa nahitabo. So, pag-abot sa station, mula ito, magigsuon na sila, na yung damay na wala pagkasinabtanay. Ang magigsuon, na yun, wala man po'y kwan. Naikotshilo, however, walay kwan, walay nasamdan. Agad namang naaresto ang suspect at nagala sa istasyon. Bagamat nagdulot ng tensyon ang pangyayari, agad itong naresolba sa tulong ng maagap na aksyon ng mga otoridad. Kalaunan ay binawi rin ng nakababatang kapatid ang reklamo laban sa kanyang kuya. Ginato makita na ang 3 to 5 minutes response time ni Chief PNP, dili lang yun siya kutob sa simulation exercise, but dili yun din ibutang sa sistema, sa PNP, pero dili lang siya programa, but day-to-day basis na ni, kanya atong 3 to 5 minute response time na magpakita na
isa lang katawag sa 911, makaresponde dayon natong pulis. Mula dito sa Camp Vicente G. Elgar, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Sara Vem Batomalaki, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sara Vem Batomalaki. Bakas sa bawat mukha ng mga bata ang naidulot na saya ng isang outreach program na hatid ng mga tauhan ng Revitalized Police sa Barangay Jose Abad Santos, Cluster 1. Katuwang ang mga guro, iba't ibang sektor at organisasyon sa Pedro Tagle Elementary School sa Davao Occidental. Ang magandang balitang hatid ni Patrolwoman June Marie Joy Rupin. Tagumpay na outreach program ang isinagawa sa Pedro Tagle Senior Elementary School sa Sitio Manga, Barangay Marabatuan, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nito lamang ika-22 ng Hulyo. Pinangunahan ng mga tauhan ng Revitalized Police sa Barangay Just Cluster 1, Jose Abad Santos, Davao Occidental, sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Elinar F. Agustin, Deputy Provincial Director for Operations. Ang aktibidad ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan at partisipasyon ng mga guro, iba't ibang sektor at organisasyon. Tinatayang mahigit 200 na estudyante ang nakinabang sa libreng feeding program, libreng gupit at pamamahagi ng donasyon ng mga laruan at mga libreng tsinelas. Kitang-kita sa mga ngiti ng mga mag-aaral ang tuwa at pasasalamat sa mga serbisyong natanggap nila mula sa mga kapulisan at katuwang ng grupo. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatibo, patuloy na naipamalas ang malasakit at serbisyo ng kapulisan at mga katuwang sa komunidad. Isang hakbang tungo sa mas matatag, mas masaya at mas mapagmalasakit na kinabukasan para sa mga kabataan. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman June Marie Joy Rupin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Joy Rupin. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko pong magpasalamat sa masusugid na manunood ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host for today na walang iba kundi si Ms. Roxanne Velasco. Maraming salamat, Queen Rox. At sa pagiging special guest co-host ngayong umagang ito, baka may gusto kong sabihin o ipaalam o pasalamatan, Queen Rox, tulad ng iyong mga advokasya. Yes po. Thank you, Sir Eton. Join us this Saturday for the Aura Cares Foundation Charity Event on July 26, 2025, 1 o'clock p.m. sa Skyscape Ayala Circuit. And be part of this meaningful cause. Sponsors and volunteers are welcome. Just message our Facebook page, Aura Cares. Nominations are still open for the ASEAN Excellence Achievers Awards 2025, happening on August 30, 2025 at Okada, Manila, a night of recognition, inspiration, and excellence. Don't miss your chance to be part of this prestigious event. Message our Facebook page, ASEAN Excellence Achievers Awards. And I am calling all aspiring entrepreneurs dreaming of starting your own perfume business. We're now accepting slots for our perfume making seminar and financial literacy sessions. Message us at Rox Fragrances on Facebook and let's start your journey to success. Pinapasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP Police General Nicolas Torre III, Police Major General Roderick Augustus Alba, na Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Rosaro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat sila ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila sa loob ng 5 minuto dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.
Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Eton Concepcion. At ako naman po si Roxanne Velasco, former Mrs. Metro Manila and Noble Queen Globe 2024. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.